Sa flashback ng unang pagkagising ni Decem, nagising siya sa parehong lugar kung saan unang nakita ang black-haired woman, sa tabi niya si Nona. At sinabi niya na isa siyang arbiter at ang tungkulin niya maghusga ng kaluluwa ng mga tao. Sinabi niya din ang mga rules para sa mga arbiter. Ang mga arbiter ay hindi maaaring tumigil sa paghatol, sapagkat ito ang dahilan ng kanilang existence. Ang mga arbiter ay hindi maaaring nakakaranas ng kamatayan, sapagkat ito'y maglalapit sa kanila sa pagiging tao. Ang mga arbiter ay hindi dapat makaramdam ng emosyon, sapagkat sila ay mga puppet lamang. Ang mga arbiter ay hindi maaaring makipagtulungan sa buhay, sapagkat ito ay magpapahamak sa kanila. Pagkatapos ng flashback, pumunta siya kay Nona. Dala-dala ang bigat ng mga nangyari sa huling laro. Inamin niya na may mali sa paraan ng paghuhusga nila, na paglabas nila ng dark side ng isang tao. Ipinahayag niya na hindi niya kayang husgahan ang taong may makabuluhang buhay, dahil may respeto siya sa mga ganong tao. Habang nag-uusap sila, sinabi ni Nona na malapit nang mabuo ang alaala ng black-haired woman, at kailangang hatulan na siya. Tumanggi si Decem sa alok ni Queen na ipadala ang kumpletong alaala ng black-haired woman, gusto niyang siya mismo ang makaalam sa kakayahan nito. Pero pinaalala ni Nona na kahit alam niya na ang nature ng black-haired woman, ay hindi pa rin niya maintindihan ito at tahimik na nagalit si Decem. Pinuntahan ni Decem ang black-haired woman at binanggit niya na hindi dapat nagtatagal ang mga human souls sa realm nila Decem. Meaning, na malapit niya na husgahan ito. Bumalik sila sa Queen Decem, at dumating ang special guest, isang matandang babae, si Sachiko Yumura at isa siyang illustrator. Pamilyar rin sa kanya ang imahe ni Chavo. Pinili nilang laruin ang isang card game na Old Maid, pero ang mga baraha ay larawan ng mga alaala ng players. Habang naglalaro, napansin ni Sachiko ang ilang larawan na pamilyar, kasama na ang isang larawang hindi niya natapos iguhit. At unti-unti, natuklasan niyang patay na siya. Sa gitna ng laro, lumabas ang Chavo sa baraha, ang librong paulit-ulit sa panaginip ng black-haired woman. Inalala ni Sachiko ang kwento, na siyang nag-trigger sa black-haired woman na maalala, na ang nanay niya ang madalas nagbabasa sa kanya ng kwento ni Chavo. Doon niya rin naalala ang pangalan niya, siya si Chiyuki. Mas tumindi pa ang mga emosyon na nararamdaman niya matapos niyang makita ang card na merong image ng sapatos na pang-ice skates. Nang matapos ang laro, si Sachiko ay masaya at nakapaglaro ulit ng cards at ipinadala siya sa reincarnation. Si Chiyuki naman ay naiwan, na may tanong sa sarili, na kung paano siya namatay. Samantala, nag-uusap sina Nona at Queen tungkol sa pagpapadala ng buong alaala ni Chiyuki. Hiningi ni Nona ang mga memories ni Chiyuki at nagbigay ng side comment si Queen, na hindi ganun karami ang memorya nito at maaga siyang nawala. Hindi alam ni Oculus na nangyayari ito, na nagsimulang magsuspecha sa kilos ni Nona matapos nitong tingnan ang alaala ni Claves. Ngayon na nagka-crumble na ang katawan ni Chiyuki, isang bagay na lang ang dapat gawin. Husgahan ni Decem si Chiyuki. At ano ang pinaplano ni Nona at ano gagawin ni Oculus?